So ayan po mga kababayan, Diyos ko, ang daming mga katanungan kung paano natin napaamo si Kuya Bentot at lalong-lalo na si Tatay Ronnie po mga kababayan, no? Ang daming mga palaisipan, katanungan dahil halos lahat ng tao sa baryo po mga kababayan kahit kaanak ay natatakot kay Tatay Ronnie. So ngayon, para maintindihan ng ating mga manunood kung bakit kinatatakutan si Tatay Ronnie, kasi maraming nagsasabi, o bakit kinatatakutan nila, imbes tulungan nila, ano bang meron kay Tatay Ronnie, bakit kinatatakutan na si Tatay Ronnie, na mabait naman pala. Yung taong kinatatakutan nila, ang sipag-sipag dito, ang bait-bait, at marunong naman makisama sa kapwa niya. Kaya maraming mga tanong po mga kabayan. So, napag-isipan ko, sabi ko, siguro, dahil siguro sa mga bagay-bagay po mga kabayan na nakikita dito ni Tatay Ronnie, kaya nandito kami para ipakita kung ano yung mga bagay-bagay mga kabayan na ito, yung makikita natin ngayon, ay ito ay ginagamit naman dito ni Tatay Ronnie sa kabundukan. Yung pangangaso, panguhuli ng ibon, panguhuli ng mga baboy ramo, no, at iba-ibang klaseng mahuhuli dito sa kabundukan po mga kabayan. Hindi po niya ginagamit sa tao. Hindi po niya ginagamit sa tao mga kabayan. Yes, tama po yun. Kahit mayroon siyang mga ganito mga kabayan, hindi po niya ginagamit sa mga tao. Okay, so ngayon, ipapakita po namin kung ano yung isa din sa mga kinatatakutan ng ating mga kabarangay o sa mga tao kung bakit mailap sila kay Tatay Ronnie, pati si Tatay Ronnie din ay mailap din sa mga tao o yung nakasanayan ni Tatay Ronnie na dito lang talaga siya sa kabundukan. Okay, ito yon. Tatay Ronnie, sabi kasi nila ay natatakot sa inyo. Baka naman siguro natakot sila dahil sa mga koleksyon nyo na napakadami nyong pana at meron pang iba. Pwede ba kunin natin pana? Lagay natin dito pana. So ito po mga kabayan. Kung sa pana po mga kabayan, marami talagang pana si Tatay Ronnie, no? Pero sa dami kong tinatanong, wala pa naman siyang napana. Wala pa naman siyang napana po mga kababayan, no? Na tao, no? Wala pa naman siyang napana na tao mga kabayan. O, lapag natin dito. Ito yung mga pana, pati yun. Oh. Tunasan. Okay. So tanungin natin ngayon si Tatay Ronnie kung saan niya ito ginagamit. Tatay Ronnie, ano po ito? Bakit napakalaki nito? Napakalaki nito, tapos ang tatalim. Ayan, grabe. 5 talim po mga kabayan, tapos meron pang pagayan-gayan. Saan nyo po ito ginagamit? Ganito. Isda? Tapos? Tunasan. Ang tukos. Ganito. Pag maliit ang tubig daw po mga kabayan, no, ay ginagamit niya sa panguhuli ng isda. So, gagamit siya ngayon ng, ano yon? Paano? Ganun, paano? Bato ko. Ang tukusan na kayo, bus bato. So ngayon, gagamit daw siya ng ganyan. Anong tawag doon? Tunasan. Goggles po mga kabayan, para makita niya yung isda na nandoon sa bato. Pag nakita niya, paglalabas doon sa ilalim ng bato, gaganon, hahalo. Papanain niya gamit ito. Bakit napakalaki naman? Iisda lang naman, napakaragol naman, iisda. Tunasan. Malalaki ang isda. Anong klaseng isda? Ganito. Ilog. Sa ilog, ganito kadaki. Marami dito sa'yo. Dati. Akala ko, pang baboy ramo, akala ko. Hindi. Ganito, tunasan. Nagalit dito, katawin niya, tunasan. Nagalit dito, katawin niya.
Makita mo doon sa Bato. pagkatapos. Ganun na paslo. Lalabas mo doon sa labas mo. Gabi araw. Gabi araw. Araw? Sa araw naman. Pagkatapos po, nakuha mo siya. Pagkatapos, ganun ito, no, kaunasan. Hiwain. Pagkatapos, bagutin. Akala ko gamit yan. Ito, ganito. Tupo. Katupo. Luko-luko daw. May dalawang isda. Kung siya mo pala makihuwa ka dyan. Hindi lang ko yan. So ito mga kabay, panghuli dyan yun ng isda. Oh, ito pa. So ito pa. Paano to? Ito. Saan to? Ano to? Mga ito, ang dami nito. Oh, ayan po mga kabay. Panilaw. Ha? Paniki. Paniki? Mga kayahan. Paniki? O ano gagawin naman pag sa paniki? Ano gagawin? Luklak. Ganyan? Abong. Abungan mo yung umupay, potato. Oh, lahat ito. Bakit ito? Ang lalaki, oh. Oh. Mga sinaunang mga kabayan. Mga sinaunang gamit ng pana. Ayan, oh. Grabe, oh. Iba yung mga niya. Gumagamit ka ganito, paano? Nagalit ganito. Malayo. Yun. Kahit malayo. May ito gamit? Ito. Oh, sige nga. Pamahalam, pamuslo, jikut. Adikot. Mga Manok. Abong. Mukhang nga. Labuyo. Grabe po mga kabayan. At ang dami nito mga kabayan na. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Ano naman to? Pagwarda lang kasarino. Amerika. Ha? Amerika. Galing to Amerika? Adoy. Urusbo lang dito. Urusbo. Ganito. Urusbo. Tinggalin mo nga. Malaki doon sa Amerika. Galing Amerika? Pagwarda gasolina. Pangguardia lang. Panggwardya? Bantay sa... Marami nagnanakaw ng gasolina. Nagbabantay ka sa gasolina. Tapos ito yung... Galing daw ito ng Amerika mga kabayan. Sino nagbigay sa'yo? Sino nagbigay? Ginagawa na ito pagkinda. Ginagawa niya pang tinda. Para magkapera. Oh, so ay ano to? Saan to gamit? Saan? Bakit isa lang ganito tapos ang ganda ng talim niya? Saan gamit? Pako. O tapos anong gamit? Paano to? Ganon? Ali, Ganyan? Paano? Paano din? Pana din. Sus, ang dami. So ito mga kabay, nasanga-sanga yung talim niya. Ang dami. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ito, siyam. Tapos ito isang malaki, dambuhalang pana po mga kabayan. So, nabanggit ni Tatay Ronnie mga kabayan, hindi lang pala ito koleksyon niya para panghuli niya ng isda, labuyo or wild chicken po mga kabayan at iba pa, no, paniki. Basta lahat dito mga kabayan na maka-survive sa kanila sa pagkain nila ginagawa nila. So, hindi lang po pala ito koleksyon para sa panghuli po mga kabayan.
Ganito. Ginagawa din po pala nila itong mga kabayan ni Tatay Ronnie noon siguro, no? Ginagawa ni Tatay Ronnie noon para pangbenta din. Kasi nga yung iba nga naman hindi marunong gumawa nito or yung iba ayaw nang gumawa kaya ang ginagawa daw ni Tatay Ronnie, ginagawa niya ito para magkapera siya, maibenta niya at magkapera siya mga kabayan. So yung pala yung ano, yung dahilan kung bakit maraming ganito si Tatay Ronnie. So, siyempre, isa ito sa number 1 na nabanggit sa akin na baka daw si Tatay Ronnie mapana tayo dahil marami daw pana si Tatay Ronnie. Totoo nga naman. Ang dami nga naman niyang pana, sobra-sobra. Talagang mamamatay ka nito mga kabayan. Kahit ito lang mag-isa nito mga kabayan, oh, pag natamaan ka at bumaon to sa katawan mo, hindi ka talaga mabubuhay. Eh, lalo na ito. Ay, lalo na ito mga kabayan, oh. Diyos ko. My God. Kahit kalabaw nito mga kabayan, kayang-kayang patayin dito mga kabayan sa talim at ang haba ng talim niya. No, talagang napaka-sulit at napakatibay na pagkagawa mga kabayan. Kasi nga, mga sinaunang gamit, mga sinaunang pana mga kabayan na, ayan, oh, grabe, oh. Hindi lang siya yung normal na talim na yung patulis lang. Talagang meron pang garang-garang kumbaga sa Bisaya mga kabayan. Ayan oh, pati gilid may mga talim-talim din. At ito naman oh, grabe oh. Akala mo Lamiran. ano to? Lamiran. Lamiran. Para sa lamiran po mga kabayan. Para siyang ano? Balamo aso. Civet cat. Civet cat. So, alamiran po mga kabayan, parang wild cat sa ano, sa bundok or civet cat, no? Alamiran ang tawag nila, yung malaking mata, yung yung mata. Kumakain ng bungang kahoy. Bunga ng kahoy kumakain. Suluan ni. Suluan pa, ilawan. Tapos sila pasulong yan. Saan nakapatong yung ano, yung alamiran or yung civet cat or wild cat sa puno? Kumakain ng bunga. Bunga. Kumakain ng balata. Tapos? Kayahan. Tapos? Kayahan. Kayahan tapos? Sulo. Ilawan. Gati. Sa gabi. Darating yung gabi. Gumanon doon sa kahoy ng ito. Pasulan niya. Ilawan? Sulo? Ilawan niya. Pasulan niya. Ganon ang boses. Parang pusa. Balam aso. Parang pusa. Paano boses niya? Mangulis sa kaya. Balam aso. Sige, paano? Gumanon siya. Tapos? Tapos? Mangulis sa kaya. Sige, ulitin natin. Ulitin natin. Pusa. Yay! Tapos, paano? Paano? Paano nga? Panain na to. Sabi mo, hi! Sabi mo, tapos mamatay na. Kumating niyo. Umuwi ka na bahay niyo. Patuloy niyo. Pagkatapos magluto ka ng pagkain. Manyaman. Balam pa bang Masarap. Pag nahuli mo na daw mga kabayan, uwi ka ng bahay, lutuin mo na, may pagkain, masarap na. Balam, mabango ng pare. Mabango? Katang. Pero nakakaawa. Maraming makatinda na sa nakakapalumos. Malaki, balamong aso. Nakakapalumos. Nakakaawa. No? Hindi ako kumakain. Hindi ka kumakain? O bakit tinuhuli mo kung hindi ka kakain? Sino kakain? Sinasay ng mga ita. Kinukuha ng mga bata na pinagbili niya ito. Kwarta. Binibili nila. Vitamin. Mahal. Katawan niya. So, nangunguha siya pero hindi siya kumakain yung parang wild cat mga kabayan. Binibenta para magkapera. Tapakan ng vitamin, balam aso. Maragol. Maragol? Vitamin? Pakanan ng vitamin. Pampalakas? Mamalulot ka sagi.
Tutugan dating kanang ng tawag ko kataw. Pampalaki ng katawan? May kami kargo. May mga malalaki daw mga kabayan. Po tamamaniki ka datang niya. Bengi Gabi, sa gabi. gabi. Ganda naman. Suwang mo pasulong to. May buti. Pampalakas ng utin? Kawakain na may vitamin, tapos papalaki ng katawan, tapos pampalakas na ng utin. Loko ka talaga. Ano ne? Loko ka talaga ne? Hindi na ito gagabitin dito mga ita. Paano? Ano? Hindi na, Pamisali. Kwarto. hindi na gagamitin ng mga aita. O, yan mga kabayan ha. Ito yung mga pana ni Tatay Ronnie. Higit sa lahat, Ito gagamitin niya. Oo, mag-antukos kataw na. nguha tayo. Bibilihin ko yung mga isda. Bibili ako ng, manguha tayong dalawa doon sa ilog. Bibili ako ng goggles ba yun? No, goggles, ganyan. Dalawa tayo. Mawakulong ang tukos. Oh yeah, anchuhos yung salamin daw. Malaki daw yung salamin, anchuhos. Last light, ganyan kalaki. Bili ako ganyan kalaki. Oh, daan. Hindi ba? Hindi mahulog doon sa... Oh yeah, yung hindi malagyan ng ng tubig. Gaya-gaya tayo. Pangakdak niya tao. So, ayan pa mga kabayan ha. Sabi ko, nalaman na rin natin ito mga kabayan kung bakit marami dito si Tatay Ronnie. Kasi hindi lang gamit niya, kundi pangbenta din niya noon mga kabayan. No, siguro, nung hindi pa siya nakatira dito, siguro nung nandoon pa siya, gumagawa siya kahit paano, may pambili siya, nung may pangbenta siya, pambili ng pagkain. At higit sa lahat mga kabayan, hindi lang pana ang binalita sa akin na huwag kang pumunta dyan, Lori. No, kasi nakakatakot, no, delikado. Walang taong ibang lumulusob dyan. Mga tao dyan talagang takot kay Tatang Ronnie. Lahat talaga sinasabi lang nakakatakot. No, nakakatakot. Walang nagsabi na, okay, sige, punta nyo. Wala. Puro talaga nakakatakot dahil punong-puno ng mga patalim, punong-puno ng pana, no? At higit sa lahat mga kabayan ay itong airgun ba ang tawag dito? Airgun or yung dibomba, kumbaga. Gamit din po ito sa panguhuli ng pangangaso dito sa kabundukan. Hindi po gamit para sa tao po mga kabayan. Hindi po. So ito po mga kabayan, isa din sa kinatatakutan ng ating mga kabarangay dito mga kabayan, yung kanyang dibomba or airgun or panghuli, pangangaso din dito sa kabundukan mga kabayan. Ito po. Matagal, no? Na-discover din namin ito mga kabayan nung kami ay nagbuklat or nagbukas sa mga sako-sako niyang gamit dito sa nakatali-tali sa kanyang bahay kubo. So, ito. Usually naman mga kabayan, pangangaso ito. Airgun. Kahit nga sa amin, meron eh. Kahit nga sa bundok namin, meron kaming kapitbahay na ang gaganda ng mga ganito nila. No? Ang gaganda ng mga ganito nila mga kababayan na panghuli nila ng ibon. No? So, ayan, kailang, hindi naman din po siya buo mga kababayan. No? Hindi siya buo. Hindi rin mga gamit ni Tatay Ronnie. Kasi, ayan ganyan lang. Yan. Tapos, hindi magagamit dahil kulang naman ng gatilyo, wala namang spring. No? Kumbaga, ginawa lang niya ito mga kabayan. Sino gumawa? Ikaw gumawa? O bakit? Nasaan na yung hindi natapos? Pena ko barene. Hindi niya natapos kasi kailangan doon ng barina or pin o panglak. Maliit barena mo. Pena ko.
So ayan po mga kabayan, paano magagamit ni Tatay Ronnie sa tao? Eh wala namang... Ganito. Pura ko lang. Binibili to? Binibili lang daw sa pura. O binibili daw to sa purak, itong mga tubo. Tubo ng mga O, kurente. ibig sabihin, ang kahoy, ito ang kahoy gawa ni Tatay Ronnie. Pero itong mga bakal-bakal na gamit dito sa Dibumba po mga kabayan ay binibili sa purak tapos ina-assemble na lang niya. Ang nangyari po mga kabayan sa tagal ng panahon, no? Siguro dahil sa problema ay hindi na nagawa tuloy-tuloy ni Tatay Ronnie. Kaya na-discover namin nung panahon na naghalongkat kami sa mga saku-sakong gamit ni Tatay Ronnie po mga kabayan. Grabe na nga po ang pinaglagyan nito eh. Halos mapunit-punit na talaga. Mapunit na talaga sa sobrang rupok po mga kababayan. Kasi nakita nyo naman, ayan no. Ayan no, kinalawang na. Sa tagal na panahon, kinalawang na po mga kabayan na nakabalot lang dyan, no, at hindi nagagamit. So hindi rin nagagamit doon ni Tatay Ronnie. So paano makabaril dito si Tatay Ronnie? Paano niya magagamit, no? Kung magbase lang tayo doon sa sinasabi ng mga tao na mamaril, mamana, wala naman. Paano niya magamit ito na hindi pa nga po buo? So ayan po yung mga haka-haka, no, yung po yung mga naririnig natin sa mga tao mga kababayan, no? Pero meron pa tayong i-reveal po mga kabayan sa buhay ni Tatay Ronnie po para maintindihan ng ating mga manunood, para maalis na yung takot ng mga tao at maalis, para kumbaga matanggap si Tatay Ronnie sa community niya na hindi siya kinatatakutan, hindi siya iniiwasan, mamuhay siya ng normal, no? Kumbaga, kaya for sure, nakapanood yung ating mga katutubong Aitas ay hindi na sila matatakot ni Tatay Ronnie po mga kabayan, kasi ito ginagawa lang ni Tatay Ronnie para mayroon siyang magagamit dito sa bundok. Pero itong Dibumba niya hindi naman niya magagamit mga kababayan, kasi marami pang dapat bilhin bago mabuo at bago magamit at bago puputok. Sa ngayon hindi siya magagamit mga kababayan. Ano to? Lugway. Saan yan? Pang baboy ramo? Baboy. Oh. Baboy dikot. Baboy dikot. Gagamitin ng Yung baboy dikot, yung wild chicken, yung manok, at saka yung... Pagkatapos putukin mo baboy dikot. Pagkatapos dalayin mo doon sa pulkero. Tapos, benta. Babayaran namin dito pagkain. Di ba po mga kabayan, pilit nila manghuli o santong dasalan din po mga kabayan sa panguhuli ng baboy dikot, no? And then pag nakahuli daw, dalhin sa baba, no? Dalhin sa bayan, siguro noon yan ang ginagawa niya mga kababayan. And then pag nakabenta, bili ng bigas daw o pagkain. Di ba? Di ba mga kababayan, gumagawa sila ng paraan dito sa kabundukan para makasurvive sila. Ano naman yan? Lagari. Lagari na. Okay na. Wag na. Okay na. Wag na mga lagari po mga kabayan. Siguro gamit dito. Kasi nga, itong mga siya lang gumawa. Ikaw lang gumawa nito? Siya lang ang gumawa nito mga kababayan. Ito ay binibili sa purak, sa bayan. No? Dati, matagal na panahon na. Matagal na panahon mga kabayan. Kasi halata naman, no? Ito nga, ayan, kalawang na. Puro na kalawang. Bakit hindi mo tinapos? Bakit hindi mo tinapos? Pinakurin pa rin ako. Walang barina. Barina. So, ayan po mga kabayan, hindi lang naman din si Tatay Ronnie ang may ganito. Halos lahat ng mga katutubong Aitas, no, mapabundok man, mapabaryo man, ay halos sila may bit-bit na ganyan. Pag nakasalubong mo sila dyan sa bundok na galing sa taniman nila, no, may tirador, yung goma, tapos may nakasaklay pa na ganito, Dibumba po mga kabayan. Kasi yan, ay tsamba kasi nila dito mga kabayan kapag nakahuli sila ng baboy ramo. Malaking karne na po yun. At the same time, makakain sila ng masarap na ulam, makabenta pa sila, magkaroon pa sila ng bigas. Kasi yung iba binibenta nila yung baboy ramo na hinuhuli nila. Kaya hindi lang si Tatay Ronnie na may mga pana, na may ganito, Dibumba, halos lahat
ay meron, no, halos lahat. Tuwing akyat ko sa mga bahay ng mga kababayan, pag tuwing akyat ko, nakakasalubong ko lagi, may nakasukbit dito sa itaas ng bubungan nila. Makikita mo, minsan 3 pa, minsan 2 pa, doble-doble pa mga kababayan, no? Kaya hindi natin talaga na sabihin natin na si Tatay Ronnie nakakatakot, no? Nakakatakot. Oo. Nakakatakot lang siya, no? Tingnan. Pero kung maging kaibigan mo na siya, no, at mabait siyang tao mga kabayan, 'di ba? So ganyan lang po yung kanyang buhay noon mga kabayan, na matagal na panahon na hindi na po niya nagagamit kasi nakita niyo naman, hindi na nahawakan. Halatang hindi na nahawakan kasi puro na agiw. Siguro nung panahon na okay pa sila, buo pa yung pamilya niya, no, ito madalas nahahawakan niya tuwing punta niya dito or akyat dito sa kanyang taniman. Okay, so ayan po mga kabayan ha. Ito isa sa mga dahilan kung bakit ayaw puntahan or natatakot kay Tatay Ronnie dahil sa mga ganitong nakita natin ngayon. Pero sabi ko nga kanina, hindi ito para sa tao. Para ito sa pangangaso, para makasurvive si Tatay Ronnie dito sa kabundukan. Okay? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.